Hindi na sayang ang aking biyahe kasi ang naabutan ko ay napakasaya sa aking mga mata. Siya pala si Don Kevin Himaya at siya ang kwento natin ngayon. Papunta pa lang kina Don ay nag-i-enjoy na ako kasi ang daming magagarang tanawin. Pero dahil sa nasa bukid sila, medyo malayo-layo rin ng ating binyahe para hindi mawawala yung lubak-lubak na daan at ang palibot na puro punong kahoy at kabundukan. Ang mga daanang ito ay ang lalakarin din ni Don papuntang paaralan. Dito ay nalito ako kung saan ako pupunta. First time ko kasing pupunta sa lugar na ito. Mabuti na lang ay mayroong dumaang motor. Hihira lang talaga yung motor na aking napansin dito. Salamat niya. Nagpahinga muna ako ng saglit sa lilim ng punong kahoy na ito at pinagmasdan ko ang napakagandang paligid. Puro kabundukan ang palibot. At dahil sa sobrang napakalubak ng daan ay nadali pa ang ating holder. So hindi ko na malayan, nasa tapat na pala ako ng paaralan mga igsoon. Sobrang napakalayo talaga. And ito na pala yung paaralan. So ngayon ay hanapin natin kung saan yung bahay nila Don. Sa aking pagkakaalam na ang bahay nila Don ay nasa likod daw ng paaralan na ito. Mabuti na lang ay nandito si nanay at nakapagtanong ako. At sa wakas ay nagkita rin kami ng kanyang tiyahin. Sa likod kasi ng bahay na ito ay ang tirahan nila Don. Sa munting bahay na ito, nakakubli ang isang batang si Don. Puno man ng pagdurusa pero hindi nagpadala. Unang kita ko pa lang sa kanya ay ramdam ko na ang isang inosenteng bata sa kanyang mga kilos at ekspresyon ng mukha. Pero mas bumilib pa ako sa kanya nang malaman ko na ang makapal na kwadernong ito ay halos napuno niya na ng kanyang mga notes sa kakaaral na kung iisipin ay bakasyon sa mga panahong ito. Ako nga pala si Don Kevin Himaya and I'm 16 years old. 16 na taong gulang na ngayon si Don. Siya ay bunga ng broken family. At nagsimula ito nung siya ay 8 taong gulang pa. Kaya sa murang edad ay nasanay na siya. Ang ina ko po ay nagtatrabaho at yung ama ko po ay hindi ko po alam kung saan siya ngayon nakatira kasi hiwalay po sila noon pa lang, bata pa lamang po ako. Iniwan ako ng tatay ko like 8 or 9 years old po ako. Tatlong magkakapatid sila Don. Ang dalawa ay nasa Manila kasama ang kanyang ina. Ang kanyang ate ay nasa kolehiyo na pero ngayon ay huminto na rin dahil sa hindi na makayanang tustusan. Isa din daw matalinong bata. So sa ngayon yung sumusuporta sa iyo is yung mama mo na lang? Opo. Siya na lang yung nagsusuporta sa akin sa mga pangailangan ko lalo sa pag-aaral ko. Ilan pala kayo magkakapatid? 3 po kami at yung ate ko po na college na ngayon. Nag-aaral din ka ate mo? Ngayon, tumigil siya sa pag-aaral kasi ang hirap kasi doon eh. Saan pala yung ate mo ngayon? Nasa Manila po yung sama ng mama ko. Sa ngayon ay dito nakatira si Don sa kanyang lola at lolo. Ang lola ay 78 at ang lolo naman ay 86. Sila ay nagtatanim ng gulay para makakuha ng pera at pantustos araw-araw. Ayon kay lola ay ayos na kay Don na walang baon. Basta't meron lang baong kanin ay okay na. Dili po yun mugasto. Na ako yata taguan na niya kay porag na iya palit makapalit siya dayon. Alas 3 pa lang ay gigising na si Don para siya makapaghanda ng mga gawaing bahay at tula ng iisipin ng kanyang lola at lolo para rin hindi siya mahuli sa klase kasi sobrang napakalayo pa ng kanyang lalakbayin. Alas 5 ng umaga bago pa lalabas ang araw, magsisimula na ang paglalakbay ni Don tungo sa kanyang mga pangarap gamit ang munting tsinelas na tinahina na bakas ng kahirapan. Noon pa lang nandoon na talaga yung hirap sa buhay ko lalo na sa pag-aaral kasi sinasabay ko kasi yung pag-aaral saka yung pagtatrabaho at yun doon talaga ako nahirapan kasi may time na parang nawawalan ako ng pag-asa kasi meron pa akong mga napakaraming project at saka noon pa lang nagtatrabaho na din ako, sumasama ako sa pamilya ko na maghanap buhay at saka marami pang iba. Pero yung mga struggle na yon ay hindi ko naman yon inisip. Yung pera lang talaga na pangtustos yun ako doon ako mahirapan at hindi ko makaya na makahanap ng pera kasi dito walang oportunidad na mapagkukunan ko ng pera at saka yun lang yung hirap ko talaga. And then nabalitaan ko na consistent ka pala na honor student, di ba? Opo. So, paano mo yun kinaya na sa kabila ng mga struggles mo, di ba, kahit na wala kang mabili ng project,
Doon, honor ka pa rin. Well, ang ginawa ko kasi ay binalanse ko ng mabuti na dapat yung mga bagay na pumupunta sa akin ay ginagamit ko talaga in wise manner talaga siya, at saka kinakailangan ko talaga na maging consistent sa pag-aaral upang may pakita ko sa mga teacher, at lalo na ngayon na kahit na teacher ko sila ay maraming humahanga sa akin, at yung humahanga na teacher sa akin tumutulong talaga sila. Tama yun. At sobra talaga akong nasayahan sa kanila kasi sumusuporta sila sa akin po. Kasi ano ba talaga kahirap ang iyong naranasan? Well, kung ilalarawan ko talaga yung buhay ko bilang isang bata, ako kasi yung tipong bata na nabuhay dito sa mundo na parang parang sumilang yung realidad ng buhay ko. Kasi nung bata pa kasi po ako ay hindi ko na iniisip na halimbawa yung mga ibang bata na nagsasabi sa kanilang sarili na yung pamilya ko lang yung mag-alaga lang talaga sa akin. Ako kasi yung isang bata na hindi inaasa sa aking ama at na yung pag-aaral sa bahay namin. Kahit tatlong kami ng magkakapatid ko, ako talaga yung tumayong parang ama sa kanila at pag wala yung pamilya ko, at saka ano yung mga trabaho, ako talaga yung lahat na gumagawa. Kahit na yung paghahanap ng pera, tumutulong din ako kahit na sobrang bata ko pa. Kaya, so, ilang taon ka nagsimulang maghanap ng pera? Well, kung isipin natin, hindi ko alam, basta mga 4 years old, 5 years old, tama na. Anong mga trabaho yun? Well, mangintra lang naman sa bukid sa mga bukid, no? Yun pala si Don Kevin. Sa kabila ng hirap ng buhay, tuloy na nangangarap, nagtitiwala sa kanyang sariling kakayahan. Dito lang Abril ay nagtapos siya bilang with honors. Sa siya sa mga patunay, lihad lang ang kahirapan upang makatamo ng mataas na karangalan. Naway maging inspirasyon siya ng mga kabataan natin sa ngayon. Hanggang sa muli, ito ang inyong igsuon. Lagi nating tatandaan na nasa Diyos ang kaluwalhatian.